Di ko na lang gagawin tong assignment na to. Hindi nga nagsisin ka perko at di naman kami close. TikTok na nga lang ako. Welcome everyone to our podcast. Ngayon ay pag-uusapan natin ng isang interesting and yet medyo complicated na topic which is ethics. Ako si Chester at kasama ko sina CJ, Amy, Lawrence at Johnny Lay. Yan, nakayun. That's me. Ano ang ethics? What is ethics? Ethics ay isang sakay ng philosophy na nag-aayos, nagtatanggol, at nagre-rekomenda ng mga konsepto ng tama at mali. So basically, it's about what we ought to do and what it means to do living a good life. Is that right, Amy? Ayun nga, so tama nga. So, ethics talaga, nagpo-focus talaga to sa morality. So, syempre, tungkol sa mga ugali ng mga tao, nagpo-focus talaga sa mga behavior ng mga tao. So, sa pagdating talaga sa ethics, dinidescribe talaga na ito yung moral standards talaga ng mga tao, yung kung paano nila ito i-claim, kung paano nila i-follow, and yung normative ethics din na parang sinasabi na kung paano talaga nagkikilos yung mga tao pagdating sa mga desisyon nila. So, ayun nga. At dagdag ko na rin being being estudyante ni Miss, kaya hindi naman ako nakikinig talaga sa ethics. Tama lang. Okay lang yan. Okay. Umamit. Kami i-call out. Truthful siya, Ako truthful. kasi, ako lang. Ayun, doon ko lang din nalaman na may iba-ibang branches din ng ethics like meta-ethics and some nature or yung nature of moral judgment na parang hindi mo alam kung anong part ng ethics to. Like, normally sa senior high school, malalaman natin is yung pinaka-main ethics lang. And as we go to college, doon natin malalaman yung mga ibang branches pa ng ethics and different kinds of situation na ano ba sa situation na pinagamitan ng ethical standards. So, wait lang. Meron pa kasi isa yun. Yun yung tinatawag na virtue ethics. So, yung virtue ethics, major branch siya ng, yung sinasabi mo kanina is yung normative ethics. Ina-emphasize nito yung character tsaka yung virtues ng tao or yung gumagawa nun is over rules or consequences. Parang it's all about cultivating good habits ng tao tapos yung moral character ng tao. Anyways, moving on. Na-intrigue ako sa cultural relativism. Kasi, alam mo naman, yung mga ibang culture ng mga ibang bansa, mga culture nila, parang sa own bansa natin, parang hindi siya payag. Parang meron nga rin ako narinig yata, diba, doon nga din sa mention din ni ma'am, parang doon sa China, parang may pinakita siya na pictures na may, sa China, kumakain ng aso, tapos pagdating dito, diretsong bawal na, diba? Pero meron Pati din nga- naman dito kumakain ng mga aso. Pero parang hindi Ano siya sikat. Kasi sa China, talagang pinapopularize yung pagkain. Parang gano'n. I mean, legal sa Parang normal na sa atin. Normal yan. Kaya Nasa talaga, kumakain nasa sila. may palengke, no? Pero dito, talaga, wala animal cruelty na talaga yun, eh. Tsaka rin sa ibang bansa, merong mga towns na talagang walang laws, parang gano'n. So, pwede kahit anong crime gawin. Katulad dun sa ibang bansa, may napanood ako, tawag yun, parang sila, nagre-retaliate sila sa government, tapos gumawa sila ng sarili nilang town. Yung town na yun, walang laws. Tapos nung may mga rape, may mga nagkakapatayan, pag may dumadaan, may pumapasok na ambulansya, pinipigilan nila. Tapos sinisisinawan nila yung ambulansya na hindi pumasok, pero pinipigilan nila. Parang gano'n. Ano kasi yan, parang Grabe naman yun. ano kasi yan, dito, sa kada bansa, iba-iba kasi tayo ng paniniwala. Like sa atin, Tama. sa paniniwala natin na ganito, mga bawal yung mga bagay na yun. Tapos pag napunta sa ibang bansa na parang, ba't dito pwede, let's say na pwede kang gumamit ng damo or something na ibang bawal sa Pilipinas na alam natin na kakapahamak ng bansa natin if gagamitin natin siya or illegalize natin sa country natin.
Ayun nga, katulad din ng sinabi rin ni Lira na, ayun nga, parang hindi rin, kapag ginamit natin yung kultura ng iba, parang hindi na tayo, ano na rin, parang hindi na rin Pilipino na rin. Parang wala na yung culture ng bansa natin kung mas ginagamit pa natin yung kultura sa ibang bansa. Oo, talagang iiba. Oo. Katulad lang rin ng alam mo yung bagong topic na yun ay yung divorce. Na-pass na yung divorce na, no? Kasi sa bansa natin, no, more on Catholicism. Pero yung ibang bansa rin naman Catholic Highly sila, pero religious. pero yung sa kanila, Catholic sila, pero legal naman yung divorce. Talagang sa Pilipinas na talaga yung iisa sa bawal mag-divorce. Pero na-pass na yung parang law na yun. Pwede na mag-divorce. Kasi yung dapat valid reason. Mga ganun. Iba yung way ng religion natin or ko sa ibang tao and iba yung paniniwala nila sa isa't isa. Na kaya ako naniniwala ako na ngayon namatay si God through things happen before or may mga bawal akong gawin dahil sa religion ko na parang pumapasok na siya sa culture na sa culture namin dito puro Catholic lahat or sa lugar namin specifically more on Catholic. And alam mo yun, parang yung culture niya sa is connected na rin talaga sa religion and sa morality na pag ganitong ka, dapat ganito ka or something na parang nakakasanayan na natin. Parang yung meaning kasi ng parang yung morals mo that highly connected sa parang ni God, yung parang kung ano tama kay God, parang gano'n. Ayun yung morality sa religion. Yung ang tawag doon? Natural law theory. So, yung natural law theory, ang nasabi nun is yung moral principles natin. Pagka sinilang tayo sa mundo, tapos kumbaga meron na tayong parang sinusunod na na law. Kumbaga may rights na tayo, ganun. Pare, yung may right na tayong mabuhay kasi yun tama at mali kasi yung inaano nun. So, may mga may mga principles din tayo na sinusunod, like yung sa parang doon din naglalaro yung role ng mga scriptures and traditions. Parang doon tayo yung mga tradition natin na sinusunod kasi yun yung tama, gano'n. Yun yung natatandaan ko sa natural law theory. Parang natural lang talaga. Like, yun yung natural na sinusunod ng mga tao. Kasi tama yun. Ganun. Tama at may mga kamalian din. Ganun. Uy, iba yun. Hindi Di ba yun? yun. Basta emotions. Yung Okay. Okay, thank you, Lawrence. Ngayon, pag-usapan natin ang subjectivism at ethical egoism. Una, ang subjectivism ay nagsasabi na ang mga moral judgments ay pahayag ng ating feelings or attitudes. Samantalang ang ethical egoism naman ay nagsasabi na ang mga individual ay dapat kumilos para sa kanilang sariling interest. add ko na rin yung emotivism. Kasi yung emotivism, na nasasabi na rin sa name niya, parang emotion. Pinapairal nila sa mga decisions nila ay emotion. So, minsan di ba may nagsasabi, yung mga decision mo sa emotions na hindi mo ginagamit yung utak mo, hindi mo ginagamit yung parang yung puso mo yung ginagamit para mag-decide. Ayan. Nadadala ka ng emotion. For moral system, parang ang kinakalabasan dito and based sa pagkakaintindi ko is sa mga branches, di ba maraming branches yung moral system and more on talaga is you have to think or parang critical thinking siya, problem solving, that's it, let's say na every time na nasa situation ka na kailangan mo mag-isip kung ano ba yung tama or mali or nararapat kasi tatlo yan it's either tama yung gagawin mo pero may consequence na mali or may consequence na bad. Mali yung gagawin mo pero yung gagawin mong mali may consequence na maayos or sa gitna na yun talaga ang kailangan mong gawin. So, kasi meron ako nakita din dun parang related dito sa moral system. Parang yung kasabihan din na good intentions doesn't always equals to good results. Yun nga sa katulad din sinabi ni Lira na
tawag dito, parang nagpapatanong ka palagi kung ano ba yun, tama ba yung ginagawa ko? Paano kung mayroong mangyayari masama? Parang ganun-ganon. Para sa tingin ko, yung kasabihan talaga yun, parang bagay din talaga dito sa Ah. moral system din. Parang nagpapatanong ka talaga. O parang yun yung non-consequentialism, yung Mm. hindi yung result yung hinahanap mo. Either kung tama ba yung ginawa mong means para mahanap yung result na yan. Tapos yung opposite nun Oo. is yung consequentialism. Ay yung yung all that matters is yung result. Hindi matter yung means na paggawa mo. Kunyari, minasaktan ka sa means na ginawa mo. Pero yung result naman is Yung result, okay okay. Maganda. Okay Ay, yung naman. result. Yung building moral system. Pinakataas. Topic 5. Ni-revise pa yun ni Miss. Ah. Para sa atin. Thank you, Miss. Framework like You're welcome. Sabi consequentialism. Welcome. ayun si Miss. Yun. May isa pa ako i-add na pag-aralan natin sa ethics. So, yun yung ICARE framework. So, ang ICARE framework stands for issue and claims, arguments, reasons, and end. So, para madaling natin maintindihan kung ano yung mga yun, magre-relate ako ng isang problem. Ego. Na pwede natin para maintindihan natin yung Yeah, ICARE issue. framework. Makaka-relate kayo dito, promise. Go. Wow. Ano to? Galing About sa ito LPU. ano to, tawag dito. Ito, LPU heads up experience. lang galing dito LPU sa mga ibang schools to, yung mga Di nga. Para mga nagpapatupad ng ng school uniform policy pa rin kahit Oh, nag-init. LP yan. parang may similar. Dito May similarity. So, Miko Langon. Ay, puta na nila. Friends. Miko Langon. Ay, puta na nila. Friends. Pansin niyo. Tuwan-tuwa sa TikTok. Basically, ito yung isang kilalang ethical theory. Siya yung nagsusulong na actions na nagpapatas ng ating happiness at well-being sa majority. Ang mga key concepts dito ay yung greatest happiness principle rather, tsaka yung utility. Yun lang naman yung utilitarianism. Ayun yung parang gets ko na topic ng ethics. Lalo nirelate mo Utilitarianism. Yeah. Para sa lahat tama. Speaking of tama, naano rin yung sa virtue ethics. Kasi sa virtue ethics ay yung mga virtues yung ginagamit. So, virtues, yung high moral. So, tama. Hindi mo parang binabase siya sa rules or sa mga norms ng mga tao. Binabase mo siya kung ano sa tingin mo ang tama. So, parang yun talaga, pagdating din talaga sa virtue ethics, ito talaga nagpo-focus talaga to kung paano maging mabuti na tao talaga eh. Kasi ako, para sa akin, naniniwala talaga ako na yung isang tao, yung character ng tao, moral values, may importanteng role talaga to eh. Parang dinedetermine yung actions pati yung decision ng mga tao. So, pagdating talaga dito sa virtue ethics, parang nagpo-focus ito sa mga characteristics ng mga tao, yung mga mabubuti talaga, yung pagiging totoo, yung parang honest siya, tapos parang compassion ng tao, tapos courage din, o di ba magagandang mga characteristics din yun. So Yeah. dito nagfo-focus din talaga yun sa virtue ethics din talaga. So parang pinapakita rin din talaga dito na parang mas magiging fulfilled yung tao na para magkaroon sila ng more ethical life pagdating sa virtue ethics talaga. Tsaka parang yung na siya, yung yung parang concept ni sino ba yan? Aristotle. Si Ayun Aristotle si ata. Aristotle. Yung eudaimonia, parang ma-achieve mo yung greatest happiness pag mga tama yung ginagawa mo. Parang yung flourishing, mga ganun. wow, nakikinig. Yeah. Yun. Naku naman! Ako po yun. Ako mo si Kanjeka. So wala na
idadagdag or anything na nakalimutan? May mga sabi pa kayo dyan. May shoutout pa kayo dyan. Baka may hinanain kayo. May mga violent reactions kayo dyan. Interaction. Oh, wala. Tutut. Wala naman. Sige, great concentration na tayo guys. Uy, hindi. Uy, wag. Ang dami nating natalakay mula sa basic definitions hanggang sa mga complicated theories. Yun lang for those who are watching. Salamat sa pakikinig. Yes. Siyempre naman Guys. talaga. Guys, don't forget to subscribe and tune in next time sa mga deep dives natin sa mga fascinating topics dito. Yeah. That's all. Yeah. Grabe na. Tuma-outro agad to. Wala pa ba? Kalma, wait Wala lang. pa. And yun nga, lagi natin tandaan, ethical thinking is a lifelong journey. Keep questioning and exploring. See you next time, guys. Wala. Huh? Ito talaga magkatuloy talaga ako. Bye-bye. Okay, 1, 2, 3, go! Go off ka ma. Wait lang. Na-inspire ako dun. Siguro gawin ko na yung part ko sa assignment and try ko na rin siya kausapin. Baka kasi may emergency na nangyari sa kanya.